I'm Andre. I'm Marga. And nandito kami ngayon sa Star Mall. Ayan. So, iniintay pa namin yung dalawa naming kaklase. Si Rice May tsaka si Kurt. Mga late. Papunta kami ngayon sa Cubao. May art exhibit sa Cubao. May i-interviewin kaming local artist. Yung local artist na yun, magaling na yun. Ano na siya, kilala dito sa Pilipinas. And na-meet ko na siya noong 2018. Kasi ano siya, tropa siya ng tito ko. So, parang tito ko na rin siya. Medyo ganun kami. So, ayun. Pangalala mo sino? Anong pangalan? Ang pangalan niya si Demetrio de la Cruz. Pero kilala din siya bilang sa artist name niya na Demet. Ayan. Solo exhibit niya yung mamaya. Kaya bigatin. Kasi lahat ng paintings sa kanya lang naka-display doon. Diba? So, ayan. Hintayin lang namin sila Rice, May at Kurt. Ito. So, yun, sa katagalan nila, dahil kanina pa sila late, magdadunkin muna kami dito sa Star Mall. At Not sponsored. Nauna na doon si Marga, susunod na lang kami. Sarap. Di yan sponsored. Naghihintay ng mga late. Ito lang order ko. Andito na si Rice May tsaka yung boyfriend niya. Hello kayo sa vlog! Wala pa rin si Kurt. Yung ngiti ko Wala pa rin si Kurt. Traffic pa, no? Nagumaka pa si Kurt. Ayan, bumibili ng candy si Marga. Hey guys, dito na kami sa bus. Rice May! Right, right. Nasa bus na kami. Si Kurt, iniwan na namin. Iniwan na namin si Kurt. Wala na siyang grade. Ayan. Final na yun. Oo, final na. Wala na siyang grade. Saan tayo bababa? Sa Centris. MRT. Mag-MRT lang. Ala, first time ni Marga mag-MRT. Life experience. Yay! Ano na yan? First time mag-commute ng malayo. Ay, tanggal na sa bucket list. Mag-check na. Madalas naman siya naman. Ala guys. May nakatulog na. Nasa MRT na kami. Sasakay kami pa Cubao. Cubao. Papuntang Cubao.
station. First time ni Marga. Nasaan? Ayun si Thanos, pre, oh. Isang ganon niya lang. So, nandito kami ngayon sa Fiesta Carnival. Hi, guys. Look! That's Deadpool and Spider-Man. And that's Thanos. Ayun si Thanos. Asan? Ayun. Ang liit lang pala ni Thanos. Hinihintay namin si Eileen ngayon. Dito namin siya kinita. Ang tagal niya, guys. Kanina pa siya. Anong oras na magsa-start na yung, yung art exhibit? Alas si Thanos. My God! Gumalaw! Kitang-kita po sa video paano nagulat si Rice May. Ay. Ayan na yung MRT. Ayan na po yung MRT. Oh. Sir, pwede bang dyan na lang kami? Ang angas ng meet-up place namin. No? Pero di kami dito, magta-trampoline. Alam mo, Alvin, buti naaaliw kami. Hi, say hi! Nasa vlog namin si Thanos. Sumiba. Ito po ngayon si AC na si stress kasi hindi niya mahanap si Eileen. Naliligaw. Kapit na siya eh. Tatawid na lang eh. Tatawid na lang si Eileen. Videohan natin ang pag-rampa niya. Bawal kasi. Alas 5 pa. Ayan na po ang pinaka-importanteng tao sa balat ng loop. Ayan na po ang artist. Hindi pa siya pumasok dito, be. Andun siya. Ay, Diyos ko. Kami pa ang mag-a-adjust sa kanya. Lumabas. Asa na si Eileen? Ayan na po. Palakpakan. Palakpakan. Bigyan ng Asa na ba? bagong palakpakan. Sana. Asa na, be? Ay, ang galing. Naka-drip shirt pa. Ganda. Kahapoy inibig kita. Nag-color na lang kayo. Oh, ganda. Oh, magpakilala ka sa vlog. Bakit late ka? Inikot namin yung buhok ko ba? Ayan na. Ay, hindi pa pala kami kompleto. Naka-dep shirt. Mga Mga proud FCPC-yan. Mga proud FCPC-yan, Beo. Naka-dep shirt sa Cubao. Naka-PE sa Cubao. Ang gagaling. let's go. Time check, 5:43 PM na. Naghahanap kami ngayon ng pagkain. Mga gutom na. Kakain muna kami bago sumabak sa art exhibit para full energy tayo. Agard. Ganda kaya. Ayan o. Galing pang gig. Walang tulugan.
lang, touchdown. Ano yan? Ano yan? Hawak mo? Ba't ka may ganyan? Binigyan ng mga taga FEU. FEU? Libre? Sa labas. Nice. Not sponsored. At sponsored. Ito na si Meron Bert. ako. Kain! Bago pumunta dun. Kumain na din sila. Kaya kain! Torda kain na rin siya. Ayan. Kompleto na kami. Daming konyo doon. Ha? Daming konyo. Kondo? Konyo. Konya? Ito, wait. Ngayon nalok ako. Sabi, sir, if you want to free ba? You don't have to bayad po. Uy, yung sarap. Sarap. Ayan. Patingin ng... Ay, ubos na. Beasted. Ayan, di pa ubos. Ano yan? Yun din yun. Sarap. Paras kami ni Kurt. Wala lang. Puro ganun eh, no? Ganun daw, ganun. Papatunaw lang kami saglit. Wala lang tayo. Kung bukas pa mamaya, kalain nyo yun, kompleto kami. Naging kompleto sa Cubao. On the way na kami, papunta kami sa sakayan. Papuntang Boston Gallery. Nakalabas na sila, guys. Nauna na sila. Ay, ito pala. Kala ko nakalabas na. Sasakay na po kami papuntang Boston Art Gallery. Wish nyo po sana hindi kami malikot. Kasi late na kami. Ayun. Looking for sakayan at mas nauuna na si Ailwin. Mas nauuna pa ang naka-dep shirt. Ganyan po talaga ang mga citizen dito. Time check, 6:20. 6:20 na, late na kami. Kaya on the way na, nasa jeep na kami. Ayan. Basta, papuntang Immaculate Conception. Kaya pa, be. Gusto ko yung dalawa. Dalawa. Baliktad? Ayan. Ang labas. Naglalakad na po kami papuntang exhibit. Malapit-lapit na po. Ito yung ano, Immaculate Conception Palatandaan. Cathedral, landmark dito. Immaculate Conception. Ayun, school of ano, Immaculate. May nahihiya ako. Wala Bakit? mama ko. Dito, babe. We're here. Babe, video tayo muna. Uy, tuloy. Hey, Pao, pa-video tayo. We're here. Boston Gallery. I mean, puro kami artist. Hindi na lumalakas. Ayan na guys, tapos na kayo We're mag-ikot-ikot. eating. And They have free food here. Totoo. Free spaghetti. Look. Croissant. Bukod sa ano,
Sa mabubusog ka sa art, mabubusog ka talaga literal. Yes. So true. Tsaka iba yung feeling I pag cannot kumakain ka agree sa lalim ng hagdan. This is an experience. Kain na. Maya ulit. Oh. Hello po, ako po si Ingrid Ignacio from BA Communication. BA Communication from First City Providencial College. Kasama ko po ngayon si Demetrio de la Cruz. Yes. Ako si Demetrio, Demet de la Cruz. Welcome sa aking exhibit entitled Markang Anghel. Markang Anghel is about appropriation of Amor Solo's work. Siya kasi ang design ng label ng Ginebra San Miguel. After college sa UP, nagtrabaho si Amor Solo sa advertising company. And it's just so happen na ito yung una niyang mga project, yung label ng ating Ginebra. So bakit daw, marami nagtatanong bakit daw, Bakit puro alak po? puro alak yung ginagawa. Sabi nila, tumador daw ba ako? Well, pwede naman, konti lang. Pero ang talagang inspiration ko doon sa works ko is about yung number one, yung pivoting sa akin yung trabaho ni Amor Solo. Siya ang ating first national artist. And kanyang dinesign na Ginebra label ay pinamagatan niyang Markang Demonyo. Appropriation tayo, binigyan ko ng twist, so I'm on the opposite. Parang ako naman yung Markang Anghel. Yun naman naging title ko. Yung mga works ni Amor Solo, ginamit ko appropriation for the background. Bakit mga alak yung ginawa ko this time? Yung alak kasi sa atin na Pinoy, very deep inculcated sa ating culture. Lalo sa mga Pinoy, no? Tapos may kasabihan nga sa Ginebra, di ba, na pag binaliktad mo raw yung Ginebra, nanalo na raw yung demonyo. Pero actually, biro yun ni Amor Solo. Kasi yung label, which is yung angel and yung devil, nasa taas, nasa ilalim ng devil. Pagka tinumpang mo na daw, nasa ibabaw na yung demonyo. So parang yun na yung biroan. And sa ating mga Pinoy, biroan na yun. No? Kaya ang tawag niya dun sa kanyang title ng kanyang design, Markang Demonyo. Tayo naman, contemporary art, uso na yung appropriation art. Pag appropriation, you can use works of other artists. Pero, kailangan hindi as is. Pag as is mong kinopia yung isang artwork, plagiarism yun. Plagiarism. But, kung ginamit mo siya may twist, nilagyan mo ng sarili mong infused style and idea, ang tawag doon, appropriation art. So, in-appropriate ko yung mga works ni Amor Solo. Ito po yung sumasaya. At saka, kaya naman puro ganyan yung mga works ko, nag-work ako ng 14 years sa advertising. So, after advertising, nag-painting ako. Like Amor Solo, Legaspi, Malang, HR Ocampo, na mga national artists, except Malang, national artists, nagtrabaho sila advertising lahat. And then, nag-switch sila sa fine arts. Pero, ang napansin ko, hindi nila tinuloy yung mga ginagawa nila sa advertising. Yun naman yung gusto kong bago, na fresh idea na gusto kong i-inject sa mga works ko. Parang continuation to ng aking advertising years. So, yung mga subject naman ginagawa ko, like, yung mga bags, luxury shoes, kung maano nyo yung mga works ko, may mga ganun. Tapos mga advertising entities, mga commercial subjects, na dinala ko siya sa fine arts painting. For me, that's contemporary. Yung merging of the commercial side and the fine arts side, tapos appropriation,
I think yun yung kaya kong i-impart sa mga younger artists na huwag matakot to experiment. At saka ang appropriation, matagal na yan. Kanya-kanya lang din tayong twist pag-infuse ng ideas. So, I hope nagustuhan niyo yung aking show, Mark ang Angel. Yes. Okay. Hindi na po ako nakapagtanong. Tuloy na. Ganun ako kadaldal. Ang galing po. Okay na yun? Opo. Thank you po. Okay. Nice. Hi, I'm Raiz Missy Reyes from First City Provincial College, BA Communication second year, and we have here Suit. Sir Suit. Sir Sut Loayon. Loayon. Okay. So for the first question, how did you start as an artist? Tamang explore lang ng mga medium. Kumbaga, parang nung bata pa tayo ba, kumbaga, mas na-enjoy talaga natin yung art dahil sa presensya mo. Tapos, gusto mo lang i-explore lahat, parang ganyan. Tapos, Naging passion nyo na po. naging passion na rin. Tapos, ngayon, pumasok ng institution, ng fine arts po. Doon, tapos, yun until ngayon, naging ganito na. Congrats po. What's make you passionate about art? Siguro, dahil din siguro sa, namamangalang ako sa paggamit ng medium. Una-una talaga, yun sa medium. Siyempre, kung bata ka pa, una mong hawak ng Crayola, na mamahal na tayo, di ba? Then, eventually, naging, attracted na rin ako sa mga concepts, sa mga, kung ano yung mga social realism kasi yung inaano ko. So, kung ano yung mga nafe-feel mo around sa society, sa sarili mo, kasi ikaw, Yes. basic, ng society is family, tapos ikaw. It's who you are. So parang doon nagsisimula, paano mo maintindihan ng society, dapat nagsisimula rin sa'yo. Ano naman po yung inspiration nyo sa mga art? Ganun din, kung anong napapansin mo sa society, sa mga kaganapan ngayon, yun lang yung inspiration ko, katulad ng, etong sa akin naman, about sa problem natin sa bansa as Pilipino, kung ano yung mga dumadating na problema, social issues, parang ganun po ba. Tapos kung napapansin nyo yung surface ko ay parang hati, inspired po kasi dati napipinta ako sa mga surplus ng mga gamit, kunwari mga chessboard doon. Napapansin ko sa chessboard is parang hati siya ba? Yes. 'Di ba dalawang group, dalawang Space. Dalawang space na naglalaban-laban. Parang ganun ba? Yun yung ugali ng Pilipino parang divide and conquer din tayo ng mga pangyayari sa mundo. Parang ganun, naapektuhan tayo. Saan tayo maniniwala, nahati tayo, parang ganun ba. For the next question po, are there any particular messages you hope to convey through your arts? Kasi parang ang message ko dito, existing na siya na reklamo. Kumbaga, dati pa tong reklamo ng mga tao. Parang nire-re-echo ko lang. Eye-opener. Parang, dati pa to na problema. Pero bakit wala pa rin nangyayari? Yes. So parang ino-open up ko lang ulit. Parang ganun ba? Dating konsepto na rin to, pero ba't walang nangyayari? Parang ganun. So, yung pagkakaproblema natin sa mga... Sorry, mahirap eh. Okay. Bisaya kasi ako eh. So, mahirap mag-adjust ng Tagalog talaga. So, yun, basically, problema ng sistema. May errors tayo. So, paano natin trials and error instead na trial and error. May errors na, existing na error sa sistema. Doon tayo nag-a-adjust na lang as Filipino or as tao sa buong mundo. Would you like to add anything else po?
For the future artists. Para sa future artist, gawa lang kayo ng gawa, tapos hindi lang sa gawa lang ng gawa din, intindihin nyo rin kung ano yung napapakiramdaman nyo sa mga paligid. Para mas makabuluhan din yung mga piyesa nyo. Parang ganun. Thank you po. Congratulations po. Hello po, my name is Alvin Mike Pascual from Bachelor of Arts and Communication. So I'm with Sir Eugene Dominguez po. I-explain niya po if anong klaseng art po or explanation po or inspiration po yung kasi napapansin po namin self-portrait po ba tawag sa... Yun nga. Yung peso kasi, inspired siya kay Lucian Trude. Tapos yung pinaka-idea niya talaga kumbaga, mga pinagmulan kasi na ito. Ang unang istorya na ito, kumbaga, parang tungkol sa pahinga, sa nangyayari sa paligid. So, ganun lang siya umiikot. Pero yung pinakaunang solusyon na pinanggalingan ng pyesa ko, tungkol talaga siya sa tatay ko. Tapos, yung tatay ko parang pinapakita niya kung paano yung tamang pamumuhay, tamang sistema na nangyayari sa buhay. So, doon ko siya na-adapt. Ngayon, yung mga pyesa kasi dati, halos mga nakahiga lang talaga. So, idea siya ng pahinga. Pero kung titignan nyo ng mabuti, ito kasi halos gumagalaw na eh. May mga nakatayo na dyan, may mga gising na dyan, pero dati mga nakahiga siya. Ngayon, ang pinapakita kasi doon, hindi talaga siya puro pahinga lang. Kumbaga, kailangan mapansin ba na yung tamang tulog, sakto ba na parang safe ba siya, parang ganun. Kasi minsan, nai-stiffly ka, minsan di mo napapansin, parang yun lang pala yung gusto ko ipaiwatig, di ba? Pero kasi pag tinignan yun, parang nagpapahinga lang. Pero syempre sa akin, hindi siya basta natutulog lang. Gusto ko yung position, yung higa ng tao. Gusto ko kasi ma-perfect yung proportion ng tao talaga. So medyo dispaningado pa ako dun. Ayun yung gusto kong perfect. So ngayon, sa ilang solusyon na dumaan na sa akin, pinagagalaw ko na yung pyesa ko. Parang nag-move na siya. Kaya parang, yan nga, mga nakatayo na, lumalabas na siya ng bahay. Parang inspired siya kay Lucian na, kasi yung kay Lucian, parang ang pinapakita niya rin yung form ng katawan. Nude kasi yung pyesa niya. So, siyempre, di pa ako ganun sa nude. Pero bala ko sana, mapunta ako sa ganung pyesa. So, wala pa akong lakas ng loob para ipakita yung buong katawan. Ayun lang naman. And sir, additional question lang po. Do you feel any pressure po as an artist po na like magkaroon po ng gantong exhibit? Nakikita nyo naman po parang medyo madami pong taong like tumitingin po sa art piece. Ano pong feeling? Sa akin, parang sakto lang kasi di ko naman masyadong inaano yung mga tao kasi kung parang wala naman akong napipil na kasi yung pyesa lang naman talaga yung gusto ko magsalita. Kumbaga, wala akong pakialam sa tao na gusto ko pyesa lang. Kung tutusin, pansin nyo, di ako pumipirma sa pyesa. Kasi iba rin yung paliwanag ko sa pyesa ko. Hanggat maaari, ewan ko kung pagtatawanan nyo, pangit sa pandinig nyo, lahat ng binibigay sa aking idea, galing ng pyesa, galing kay God. Kumbaga, hindi sa akin yan. Parang ganun yung idea. Thank you po, maraming salamat. Ano po medium na ginamit? Oil on canvas siya. Pero yung nasa pinakailalim niyan, kumbaga, may pencil pa yan. Sketch siya ng charcoal talaga. Tapos, ginilacing ko muna, tsaka pinahiran ng oil on canvas. Ganun. Ayun yung natin. Any message po sa mga future artists o kagaya? Ano lang, siguro, tuloy lang. Tsaka kung meron kayong mga gustong gawing pyesa, basta, kung may mga ginagawa na kayo na pinagmulan, huwag nyo lang isi-switch. Kumbaga, huwag kayong sumabay sa agos. Kumbaga, kung ano yung putok, sasabayan nyo. Ilaban nyo kung ano yung pyesa nyo. Kailangan nakikipagsuntukan yung pyesa nyo kung ano yung gusto yung pakita. Huwag kayong mag-switch. Kung ito na yung ginagawa nyo, kung nag-abstract kayo, ayun na, gawin nyo na yun. Basta, huwag na kayong mag-switch dahil ayun yung patok. Parang, patok ba yung gantong style? Kailangan mag-switch ako. Yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Kailangan, ang tingin nyo sa pyesa nyo, parang sandata nyo talaga. Parang, ayoko mag-iba. Ayoko nang makikisabay sa kung umuuso ngayon. Parang gano'n. Kailangan, ilaban nyo yung pyesa nyo. Kung gusto nyo. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, sir. Hello, my name is Margaret V. Octaviano and I'm from BA Communication po. And
ang question ko lang po is, ano po yung thoughts nyo about sa kanilang mga art po? In this show, we see a combination of various artists. Demet, who is very well established and has had a career in advertising as an illustrator. Si Eugene Dominguez, who's part of the Kuta Artist Group, who's already has some following, is already somewhat established. Sutlo Ayon, who says he wants to predict, he wants to do social realism, which is to reveal, what he sees about society. Ayun, if you look at Demet's works, his works tend to be geared more towards advertising and satire, and he wants to illustrate what you see in, when you see commercials and advertising with these depictions of, Inepra San Miguel. Yes. Okay. Si Eugene naman, yung sa kanya, although not all his works are him, pero ito maraming self-portraits, but he's a highly skilled artist. He's part of yung Kuta. And then ito naman, social realism is a very tricky field to cover as an artist. Kasi sometimes you can make social realism or poverty porn, but people don't want to buy it. Kasi poverty porn, you don't want to hang something depressing in your house. So you have to have a way as an artist to interpret it, the challenges, and show it in a way that it is appealing. So that's what I can say about these three artists. Demet and Eugene are my friends. Sut, I just met him today. But I'm actually very impressed. Since bago pa lang nga po siya. Oh, I'm very impressed by his work. The way he was able to depict social realism in a way that is also attractive to an art collector. Yun lang. May other questions? Wala na po. Thank you, sir. So Thank you po. Yeah. Hello po. I am Raising from Bulacan BA Communication Second Year. From Marikina. So, let's start po. Ano po yung mga thoughts nyo sa paintings na nandito and sa mga artists din? I found the paintings very interesting kasi sobrang nakaka-relate ako as an artist sa mga realistic na subjects. Like, as an artist, parang mas nawa-widen yung knowledge ko sa iba't ibang types and sa mga different art styles ko. Yeah. And syempre, parang gusto ko din siya, parang it makes me want to try na gumawa din ng mga pop arts like this kinds of arts. And syempre, nakaka-inspire na na sobrang daming artist sa gallery na to na alam kong mataas na din yung narating. And I want to be one of them in the future. We are hoping for that. Thank you. Thank you so much.